Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi ka raw marerelax kundi mapapagod sa masahe ng ilang spa. Pataguraw ang serbisyo ng mga masahista. Hoy! Anong meron diyan? Kasama ang resibo, binisita ng isang NBI undercover agent ang isa sa mga itinuturong spa. Inuna namin ang Lalayagan Massage Spa. Services offered. Yes, sir, mamili po. Ano ba yung First time niyo po ba? ito ko card. Pagkatapos magbayad ng asset, idinerecho na siya sa isang kwarto at doon, sinimula na ang masahe. Pero bago matapos ang masahe, biglang may ibinulong ang therapist sa asset. Habang minamasas ka, aalokin ka na. Sir, gusto mo ng sensual massage. Bago pa tuluyang sumakit ang ulo ng NBI Cabanatuan District Office o NBI CABDO. So, Tony, dalawang team ha. Isang entrapment operation ang agad nilang isinagawa para matigil ang iligal na kalakaran at special offer ng mga naturang spot. Pag-akyat sa ikatlong palapag, Ano yan? tumabad sa NBI agents ang isang babaeng hubot-hubad. Kasi yung damit mo. Teka, magdamit ka. Saglit. Kukunin ko lang tong mark money ha. Nakuha rin sa cashier ang 500 pisong marked money na ibinayad para sa kwarto. Sa loob, naroon din ang lalaki na nakuhanan sa surveillance video na siyang nag-aalok ng babae kanina. Siya, si Manny Reyes, 35 years old at all-around helper sa Barat Spa. Nag-offer ka po ba ng babae, sir? Hindi po. Yan pag inaakyat lang, hindi ko namang masahe. Nag-offer po ba kayo ng extra service dito? Sa isa pang CCTV ng barangay, nakagip naman ng kamera ang malakas na paggampas ng payong sa binatilyo. Galit na galit yarn! Kumaripas na ang batang lalaki papalayo sa eksena. Ano ang dahilan kung bakit ang dating magtotropa daw na ito nag-friendship over na? At ano ang magiging pananagutan nila sa ginawang pananakit sa biktima? Dati silang magtotropa na magkakampi sa namang laban. Pero ano kayang nangyari at sila na mismo ang nagrambulan? Kaya ang isang binatilyo napuruhan? Lumapit sa resibo si Maricar para idulog ang ginawang pananakit sa kanyang pamangkin na si Buboy, 15 taong gulang. Ayon kay Maricar, nagulat na lang siya noong umuwing duguan si Buboy nitong July 11. Umuwi po siya, sabi nga po, nung lagi niya kasamang linggit, si Buboy nga daw po nadali sa tulay. Tapos si yan po yung tatlo na yan. Ayun po talaga si nagbenta sa akin. Ito naman po sa payong. Dito po ako sa gilid. Ayun na po ako. Pupulot na po ako niya. Si po. Taga-lower. Bigutan. Nang hanapin ng mga tanod ang batang si Michael, hindi niya tunay na pangalan. Bigla na lang daw itong naglako sa kanilang lugar. Ano kuya, sir? Ano po? Wala po ma'am, ang sabi po doon ng mga beb, lumabas daw po at bibili ng pagkain. Pati daw po yung tatay, bumili lang daw po ng pagkain, kaya po, pero tinignan po namin yung buong bahay, hindi naman po namin, wala po talagang tao doon. Ang say naman ng mga neighbor ni Michael, Marami na po reklamo talaga yun. Paano? Kahit nga ito, nakikipag-away dito. Napunto ko nga rin yan gawa ng minura ako niyan Ay, kailangan talaga disiplinahin na siya. Para sa akin talaga. Kasi salo sa dito Marami na siyang sa lugar namin para naman matunton ng isa pang kagrupo ni Michael na siyang umampas daw ng payong kay Buboy. Nagtungo ang mga tanod sa kabilang barangay para magpatulong na hanapin ito. Sinitan niya, kaliwa. Unang bahay. Kaliwa. Opo. Ganun po siya kuya sa may babae. Agad siyang dinala sa barangay para isama sa harapan ng dalawang panig sa Bausi officer. Bakit mo naman nagawa yun? Bigla po sila nagsibabaan. Ay sumupak po sa akin sa ganito. Sino yung sumapak sa'yo? Ay po ilalim. October 26, 2014, alas 10 ng umaga, habang naglalakad sa kalsada sa barangay Santa Clara, ang 63 years old na barangay tanod na si Bailon Garcia, bigla siyang pinagbabaril ng isang lalaki.
Ang suspect sa krimen, kinilala ng mga saksi na si Giovanni Mundin, 48 years old, at isang dating barangay kagawad, ganti, at away politika ang itinurong motibo sa pagpatay kay Bailon. Kamakailan, matapos magpain ng asset ang mga otoridad para makausap ang suspect online. Nagkasa ng operasyon ang PNP Maritime Group ng NCR kasama ang aming grupo. So gumalaw na yung tropa. Dito tayo sa gilid dumaan para hindi makita. Tingnan natin ang mga susunod na tagpo. Nag-aantay lang ng green light and go signal pero positive. Naroon na yung tao sa second floor. Op, 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 op! 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 Yeah! Op, wag ka na magatip! Wag ka na magatip! Wag ka na magatip! Oh, Giovanni Mundin, may warrant ka sa Branch 6 ng Tanawan City, Batangas. Di ba? Kasong murder. Oh, may karapatan kang manahimik ha. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Pagka wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno. Naintindihan mo ba? Ha? Naintindihan mo? Okay. Buksan niyo, buksan niyo. June 2022, iniwan si Rudelin ng kanyang asawang si Charlon. Ang dahilan, may number 2 si Mister. Ang pakiusap lang daw ni Rudelin, huwag ipakilala sa kanilang anak ang bagong karelasyon. Pero umabot na raw sa sukdulan ang pagtitimpi ni Mrs. Nang malaman niyang isinama ang anak niya sa isang salo-salo, kasama ang number 2 ni Mister. Nahuli ko po sila ng kabit niya, ay yung babae niya mismo doon sa bahay na nagkasama sila. Ayun, dumating po ako doon, nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ako ng mga galos, yung mga pasa. Dahil na rin po doon sa pang-aawat nila na para maprotektahan ng talaga yung babae. Ang mga magulang ni Charlon tila kinukonsiti pa raw ang pangangaliwa ng kanilang anak. So, ang gusto kong mangyari is makulong sila, and then yung full custody, kasi ipa-file ko pa yun sa DSWD kasi yung full custody ng bata sa akin. Noong gabi ring iyon, nagtungo si Rudelin sa presinto para ipablatter ang nangyari. Ipinakita niya ang mga galos na natamo raw niya mula sa dating asawa. August 22, inireklamo niya yung kanyang asawa dahil daw pumunta siya doon sa bahay ng kanyang biyenan, nakita niya nandun yung kanyang asawa at yung kanyang kinakasama yata. Naglato na po siya at ang gusto niya sanang mangyari, sampalan ng kaso. Sabi ko, mas maganda kung dumirekta na siya ng pang-lawyer para at least kahit pa paano meron na siyang pao na maanuhan kaysa maunahan pa siya ng lalaki. Pero ang sama ng loob ni Rudelin may isa pa palang hugot. Ang ex niya kasing si Charlon hindi raw sumusunod sa napagkasundo ang sustento. Kung saan-saan sila pumupunta ng babae niya. May trabaho ako, oo, pero yung tipong ako lang yung nag-aalaga, ako lang nag-aasikaso ng anak ko. Sinamakan siya ng resibo na magtungo sa Public Attorney's Office o PAO para ihain ang kanyang reklamo laban kay Charlon sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Meron ka bang ebidensya? Yun nga, naaktuhan ko nga silang dalawa doon sa bahay. Ha? May picture ka? Meron ba ako video mo? Ayun pala naman. Maging ang hindi pagbibigay ni Charlon ng sapat na sustento para sa kanilang anak, isinama na ni Rudelin sa kanyang reklamo. Pagdedesisyonan ng korte ang usapin tungkol sa sustento. Ayon sa Republic Act 8369 o Family Courts Act of 1997. Okay naman po, may nag-assist sa akin. Then, may attorney na din po. So, on process na po yung pag-file ng case.